like they were struggling for Rito really has to dish those sets out to the wings properly because there was... Tots at Sedi may ilangan serye sa game. Ni Grito puro kay Tots ang batuhan ng bola. Gemma Galanza uminit kay Suyud at Carlos 31 points binuhat ang team. Isang maligayang araw sa lahat, isang balita na naman ang ating tatalakayin. Ngunit bago natin yan simulan ay huwag munang kalimutan mag-like, share, subscribe, paki-spike na rin ang notification bell para maging updated ka sa hype ganap ng Pinas. Magandang labanan ay pinamalas ng dalawang koponan upang maipakita sa laban ang ganda ng volleyball sa Pinas. Naging unstoppable pa rin ng Creamline nang dinomina nito ang laro kontra sa Akari Power Chargers. Uminit nga kaagad si Carlos na naging dahilan sa kanilang pagkapanalo. Nauwi nga ng CCS ang panalo in 4 sets sa score na 25-22, 21-25, 25-22 at 25-19. Offense and defense ang ipinamalas ng CCS sa kanilang laban kontra Akari nang hindi ito nagpatinag sa mga kalamangan ng Akari sa kanila. Naging bantanga sa Creamline ang mga placement ng bola ni Sharma na isa sa bumuhat sa Power Chargers. Ngunit maliban rito ay may napansin nga mga fans nang ipinasok na si Sa Domingo sa second set. Kung saan ay nakaharap nito si Carlos, medyo hindi nga nagpapansin ng dalawa to the point na mukhang nagkaroon ng tensyon ng dalawang players na ito. Maliban rito ay pansin nga ng mga fans ang pagiging alive ni Negrito at mukhang napakasaya nga nito na every time nakapagpunto si Carlos. Binuhat nga ni Carlos ang CCS at nakapagtala ng 31 points, kaya't nakuha ng Creamline ang panalo. Samantala kinakapapa nga ni Sa Domingo ang koneksyon nito sa kanyang team kaya't laging nababantayan ang mga atake ito ng Creamline. Maliban kina Carlos at Sedi ay uminit nga rin si Galanza sa laban kung saan ay halos sa kanya nga binibigay ni Suyod ang mga free ball ng Akari. On time nga ang power ng isang darner ng PVL lalo na paghirap ang kanyang team na makapag-produce ng puntos. Well, si Gemma lang naman ang naging kapalitan ni Carlos sa pagpuproduce ng puntos para sa kanilang koponan. Higit sa lahat ay naging maganda nga ang depensa ni Galanza kaya't hirap ang Akari na makapagbigay ng puntos lalong-lalo na pag si Gemma na ang dedepensa sa likuran. Marami man ang naganap sa laban ng Akari versus Creamline ay isa pa rin ang focus ng mga players ang maipanalo ang kanilang mga laban. Focus at determinasyon nga ang pinakita ng Creamline Cold Smasher kaya't nakuha nito ang laban at nahabol pa nito ang kalamangan ng Akari. This is just an indication na kung gaano hinohold ng Creamline ang kanilang mga laro upang maka-adjust sa game plan ng kanilang mga opponents. Now Creamline is ahead with 2 wins and 0 losses. Samantala ang Akari naman ay maghahanap pa ng kanilang unang panalo dahil nakapagtala lamang silang sa ngayon ng 0 win and 2 losses. Mga ka-Spike, isa ka ba sa nakapansin sa naging banggaan ni Sa Domingo, Tots Carlos at Kyle Negrito? Kung ikaw ang tatanungin, ano ang opinion mo para sa labanang ito? Salamat sa pagtutok mga ka-Spike. Sana nag-enjoy ka at sana hindi ko nasayang oras mo. Kaya don't forget to like and subscribe. Salamat sa suporta.